Ngayong araw mga sister and brother, ayan, nandito po kami sa panibagong lugar, mga brothers and sisters sa Butay, San Fernando, Bukidnon. Ayan, nandito kami ngayon sa Bukidnon mga brothers and sisters. Panibagong misyon namin ito. Dito kami napadpad sa lugar ng Butay. Ayan, ito po yung pamayanan nila dito. Papakita natin ng maayos sa inyo mga kababayan ang kanilang pamayanan dito sa Sitio Butay, Namnam, San Fernando, Bukidnon. Ayan, mahirap ang ano nila dito mga kababayan. Tingnan nyo naman yung mga bahay-bahay. Ayan lang po. Talagang pagpunta mo sa kanilang lugar mga brothers and sisters ay malalaman mo kaagad na ang hirap ng buhay kasi makikita mo sa bawat tahanan nila. Ayan lang po, ganyan lang po yung kanilang mga tahanan. Ayan. So bagong misyon na naman ito. Ito ay ayan o. Sitio Butay, Namnam, San Fernando, Bukidnon. Yan, panibagong lugar. Isang pamayanan naman mga kababayan ang mabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Pugong Biyahero at ng mga sponsor. Yan po. Kaya nandito kami ngayon mga brothers and sisters kasi yung doon sa Umayam ay ongoing pa po yung project namin na pabahay ng phase 2 hanggang phase 6, kaya para hindi sayang yung panahon at oras namin, nag-expand na kami ng lugar dito sa Mindanao. Ayan, Bukidnon na po itong part ng Mindanao mga brothers and sisters. So malawak na yung aming napuntahan, malayo na. Doon kami nalibot namin yung Agusan, doon sa Loreto, Umayam, Talaingod, ano pa, doon sa Bagto, Kasapa, sa Laak, Kabukiran doon sa Dato Davao. At ito ay panibagong misyon namin na naman dito. So maswerte ang lugar ng bawat lugar na pinupuntahan ng Pugong Biyahero mga kababayan. So thankful tayo sa mga sponsor at laging sumusuporta sa buong Pugong Biyahero mga kababayan. So ang ating mga sister ayun na, naglibot-libot na. Ini-scout at hinahanap talaga namin yung mga dapat at karapat-dapat na tulungan. So lahat naman mga kababayan, lahat naman dito ay naghihirap. Lahat naman hirap ng buhay, pero hanapan namin ng yung pinakakawawa talaga. Pero lahat naman sila dito mga kababayan ay alam nyo naman makakatanggap sila ng biyaya galing sa Pugong Biyahero at sa mga sponsor. So mag-iikot-ikot muna tayo dito sa kanilang lugar para makita nyo ang sitwasyon at yung mga kagandahan din na lugar nila, yung nature nila, ang sa paligid-ligid mga kababayan, para ma-share natin sa inyo ang mga pinupuntahan lagi ng Pugong Biyahero. So tara, sinaybay lang namin tong daanan na to. Ito, bagong gawa ito ng ating gobyerno. Doon pa kami galing sa napakalayo, doon sa mga bukid-bukid na yan. Binaybay namin yan hanggang umabot kami dito sa lugar na to. Ayan, nakita namin nasa itaas to ng may kalsada. Ayan. Kaya huminto kami at tiningnan yung kagalagayan nila dito. So ito yung mga data namin, yung mga pabahay-bahay na ganyan. Ayan po. Part na po ito ng San Fernando, Bukidnon. Ang daanan po dito ay bagong gawa mga kababayan. Hindi pa po na simento. Ongoing pa po yung pagtatrabaho niyan, paggawa ng mga kalsada. Ayan, nasilip namin dito. Ayan, natingnan namin yung mga bahay nila ay napakahirap. Kaya pinuntahan agad ng Pugong Biyahero mga kababayan. Ganyan kami, hindi namin alam
yung aming pinupuntahan mga kababayan. Wala pa kaming talagang lugar na target. So babaybayin lang namin yung mga daanan hanggat makakita kami ng mga lugar na kagaya nito. Ayan po. Malamig ang hangin dito mga kababayan. Makita natin sa paligid ay mga bukid pa talaga yan. Ayan, nasa itaas. Malaki yung kinaltas ng lupa para lang malagyan ng daanan. Ayan po. So akalain nyo po, yung mga bukid na yan, hanggang doon sa pinaka dulo niyan, dyan kami dumaan kasi galing kami Tagum. Ang Tagum ay medyo malapit na sa dagat, so doon kami galing. Pinaybay namin tong daanan na to hanggang umabot kami dito sa San Fernando Bukidnon. Dinaanan namin yung Laak, Kapalong, Agusan, Loreto, hanggang dito mga kababayan sa Bukidnon. Talaingod, dumaan pa kami ng Talaingod. Kaya narating namin tong lugar na to mga kababayan. Hanggang sa marating namin tong lugar na to mga kababayan. Po, tinawag tayo kasi kailangan tong solar na ang Pugong Biyahero. Kailangan natin ibigay doon sa binlag ni Sir Paul. Isa din to sa tulong na maibigay ng Pugong Biyahero mga kababayan. Dito tayo sa lugar. Ang hirap ng buhay dito mga kababayan. Nakita naman natin sa kanilang mga bahay-bahay. Ayan, mga balat ng kahoy. At ayun, nabigay na natin yung solar. Dito tayo mag-ikot-ikot sa kanilang lugar mga kababayan. Yan. May inano dito. Yung bahay nila, tingnan nyo po. Napakahirap. May patayuan siguro ng bahay ito kasi pinatag. Yan, tingnan natin ang ganda ng view doon, no? Kita natin sa inyo. Yan, ito yung lugar nila dito sa Sitio Butay, Barangay Namnam, San Fernando Bukidnon. Ayan po. Ayan, ito yung lugar nila. Napakahirap. Makita mo talaga ang hirap ng buhay pag makita mo yung mga bahay na ganyan. Isipin mo, ganyan yung bahay. Paano na kaya yung mga pagkain? Ayan o, mga balat ng kahoy lang lamang yung mga bahay nila. Grabe. Kaya isang malaking biyaya talaga mga kababayan na dumating si Pugong Biyahero. Isang anghel na bumaba sa langit para maghasik ng tulong dito sa lupa. Ayan mga kababayan, ganyan yung maiisip natin kasi bihira lang ang mga taong ganito mga kababayan. So, thankful tayo na nandito si Pugong Biyahero at kami po yung kanyang katuwang sa paglaganap ng mga biyaya na galing din sa ating mga sponsor at siyempre sa amin din mga kababayan. Kaya thank you so much sa inyong lahat na nandyan palagi. So, suportahan po natin mga kababayan para mapalawak palalo ang pagtulong ng Pugong Biyahero. Sana i-share nyo ang kanyang mga videos para marami pang makakita na mga busilak yung mga puso mga kababayan para mapalawak pa din namin yung aming mga adhikain, ang pagtulong sa lahat-lahat ng mahihirap. So isa-isa lang po kami at hindi po namin kaya pero pilit naming ini-expand yung kabutihan ang pagtulong. Kaya iba't ibang dako na ng lugar ang aming napuntahan. Siyempre sa pangunayan ni Pugong Biyahero mga kababayan. Kaya suportahan po natin siya palagi. Sana ay hindi tayo magsasawa na panoorin at i-share yung kanyang mga videos mga kababayan. At sa amin po ay suportahan nyo din po kami, nina
Mang Ili at lahat ng PBT mga kababayan. Ang aking channel po ay PBT Peter Paul. Suportahan nyo din po ako mga kababayan. Tayo yung katuwang ni Pugong Biyahero sa pagpunta ng mga lugar. Kami ni Mang Ili. Ayan po. Ang ganda ng lugar nila dito mga kababayan. No? May daanan na sila. Kaya madali na lang ang pagpunta ng mga... Siyempre makikita na siguro ng ating mga pamahalaan nasa kinaukulan ang mga kalagayan ng lugar-lugar. Kasi nilalagyan na ng mga access road, mayroon ng mga tagus-tagusan, city hanggang city. Yung mga produkto nila din ay madali na lang maibenta. Kasi hindi na sila maghahakot ng napakalayo. Kasi ang daanan ay may daanan na road to market. Para ay yung mga produkto ay madali na lang maibenta mga brothers and sisters. So ayan. Ang ganda talaga ng lugar. Every time talaga mga kababayan ng lugar naming pinupuntahan. Sinishare ko sa inyo para aware kayo at makita nyo rin ang mga pinupuntahan ng Pugong Biyahero, pinupuntahan namin. So sa pamamagitan noon ay para na din kayong nakasama sa amin sa aming mga misyon na pinupuntahan mga kababayan. Napakalamig ng hangin dito. Malamig yung hangin dito mga kababayan kumpara doon sa pinuntahan namin na namigay kami ng mga school supplies. Doon medyo mainit pero dito malamig. Dahil siguro sa may mga puno-puno pa sa mga paligid-ligid. Ganda ng lugar. Pero sige lang, sabi nga nila, laban lang habang may buhay, may pag-asa. So, sa pamamagitan ng Pugong Biyahero, mabago yung kanilang buhay, yung pananaw nila para sa kinabukasan din ng kanilang mga anak. Kasi hindi biro ang hirap ng buhay mga kababayan. Hindi talaga, kailangan mo talagang magsikap para sa ikaunlad mo. Kasi hindi natin pwedeng asa sa iba ang ating mga pangarap. Kailangan mo talagang pagtrabahuin yan para makamit mo yung gusto mong makamit mga kababayan. Kaya saludo tayo sa mga nagtatrabaho ng lumayo para sa pamilya mga kababayan. Hindi biro iyon. Kaya saludo ako sa inyo mga lalo na yung ating mga OFW. Malaking yan ang natin, hero. Kasi iniwan yung pamilya at nagtrabaho sa ibang bansa. Hindi biro iyon mga kababayan. Para lang sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Kaya thankful tayo sa mga may mga ganun na pag-iisip. Yan, namigay po ng mga damit ng ating mga sister doon. Hindi na tayo makikisali doon. Dito lang tayo sa gilid-gilid. So thank you po sa nagpadala ng mga package. Kasi kahit konti ay malaking biyaya na yan para sa kanilang mga kababayan. Ayan po. Ang saya-saya nila na makita mo sa kanilang mga mukha na masaya na nabigyan ng kahit konti lang, pero very appreciated po yan para sa kanila mga kababayan. So sa mga gusto pong magpadala, pwede po kayong mag-message sa amin, sa lahat ng Pugong Biyahero mga kababayan. Sa amin dito sa Davao ay pwede kayong mag-message sa aming mga Facebook. Sa akin po ay Peter Paul, at kay Mang Ili ay Ili Abrilla, at sa page po ng Pugong Biyahero mga kababayan po, pwede po kayong magpadala ng mensahe kung nais nyo pong mag-send ng mga package at kung ano-ano pa mga kababayan. Kasi ipamigay namin yan sa mga kababayan at minamahal nating mga katutubo kagaya nito at sa iba pang mga lugar na aming napupunta. Ang saya-saya talaga nila mga kababayan. Yun po mga brothers and sisters, tapos na pong mapamigay ng mga damit na ating mga sister doon. Tapos na pong ipamigay
yung mga biyayang galing din sa mga sponsor, yung mga damit na kahit mga used clothes pero nagagamit pa. Sayang naman din. At maigi na yung mapamigay sa kanila mga kababayan. At maya-maya ay alis na din kami. So every time talaga mga kababayan napupunta kami sa mga ganitong lugar, hindi lang pamimigay yung aming pakay, kundi pinangaralan din sila na mangarap sa buhay para naman ay mabago. Kasi sila mga kababayan ay nakasanayan nila ng kung anong kinagisnan ng mga ninuno pa nila, ayun yung mga susundin. Pero kami ay nandito hindi lang sa pamahagi ng tulong, kundi ay pangaralan din sila na baguhin yung mga lifestyle paunti-unti. Matuto silang mangarap sa buhay para makamit yung gustuhin nila. Yung pinaka-importante talaga mga kababayan, pinaka-number 1 naming pinapaalala sa kanila na kailangan talaga yung mga kabataan ay pag-aralin para matuto, hindi lang matutong sumulat, hindi lang matutong bumasa, kundi matutong mangarap para sa buhay mga kababayan. Para sa hinaharap, hindi na tayo makakita ng mga ganitong mga bahay-bahay. So para sila na mismo yung gagawa ng maayos na bahay, matiwasay, at hindi na mababasa ng ulan mga kababayan. So yun yung mga purpose din namin sa mga pagpunta-punta sa mga lugar-lugar sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas mga kababayan, particularly dito sa Mindanao na aming nililibot ngayon. At tinuturuan din namin sila mga kababayan na dapat ay magtanim, payamanin yung kanilang mga lupa mga kababayan, kasi sila po ay malalaki yung kanilang mga lupa. Hindi lang nila tinataniman kasi yun yung nasusunod sa kanilang mga ninuno na yung mga bukid ay pagkukunan lang nila ng mga pagkain. Number 1 doon yung mga wild animals, yun yung mga kinakain nila. So wala silang masyadong alam na pwede pala ito pagtamnan, gaya ng mga abaka. Kasi karamihan mga kababayan ay yung abaka ay kinukuha nila sa mga bundok, sa mga gubat. Pero di nila alam na pwede palang magtanim ng abaka para hindi na sila pupunta doon sa mga kagubatan maghahanap ng abaka. Pwede nilang itanim. Saka yung mga mais na pagkain, ayun, paunti-unti, kasi meron pa din talagang mga liblib na lugar na hindi nila alam yun. Kaya nandito kami sa isa yon sa mga pinabahagi na sa kanila na kaalaman, para naman ay hindi na sila mismong pupunta sa gumat kukuha ng pagkain. Pwede naman nilang itanim yon at doon na sila kukuha ng pagkain mga kababayan. Kaya ayun yung mga purpose ng Pugong Biyahero mga kababayan. Ayan, tapos na tayong mag-ikot-ikot mga brothers and sisters. Pahinga muna kami kasi nagsushoot pa yung mga sister natin. Kasama natin si Edito. Ayan, matutulog muna kami dito habang hinahantay sila. Hindi muna namin sila samahan doon kasi kiri na nila yan. Ayan, si Peking Bombay. Minsan nagtataka ako mga brothers and sisters kasi nagsasalita yung mag-isa. Kaya tinitingnan ko siya, pinagmamasdan ko. Nagbablog pa. Nagtataka. Bakit naano to si Peking Bombay? Bakit nagsasalita yung mag-isa to? Kaya pinagmasdan ko siya. Nagbablog pala. Akala ko na ano na ba. Nagproblema tuloy ako. Biglang nawala. Sabi ko, saan kaya to? Biglang ko siya ganyan. Nagsasalitang mag-isa kaya pinagbasdan ko maigi. Nagbablog pala. Mahiya kasi ako mag-vlog kapag maraming tao. Ayan, mahiya. Hindi pa sanay. Huwag kang mahiya-hiya, kabayo yun. Hiya. Kasi yung mga kasama ko doon, mga unggoy eh. Doon sa bundok. Doon sa bundok. So anong kaibahan dito doon sa inyo?
Iba dito kasi malayo sa ano? Malayo sa Malayo sa ano? hmm, Doon kasi sa inyo, malapit lang yung anong barangay. Opo, Yung paralan, para lang. dito malayo, wala. May paralan naman doon sa unahan. Pero iba no. So mas ano na yun sa inyo, Mas okay doon sa amin. mas angat na konti kumpara dito. Opo. So, relax muna tayo, Dits. Relax muna kami mga kababayan, mga brothers and sisters. So nais nating pasalamatan ng lahat ng mga sumusuporta sa buong Pugong Biyahero, sa mga charity viewers, yung mga sponsors, at yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. At patuloy nyo lang pong suportahan ng buong Pugong Biyahero. At kami po ay patuloy na maghahanap ng mga kababayan natin na dapat tulungan. So hindi pa ito ang last na pagpunta namin sa lugar na to. So ito pa lang po yung umpisa dito sa sitio Butay, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon, mga kababayan. So, ayun lang po, naway nasa mabuti tayong kalagayan ngayon at laging magdasal. At salamat din po sa inyong laging suporta at pagdarasal para sa aming mga safety na biyahe. Di ba, Dits? Tama. Ayan. Thank you so much po. Bye-bye.